Hi guys, for today's video, inubo ako. Excuse me. So for today's video guys, kukwento ko sa inyo ang kaganapan kahapon. So ganito yun guys, kinabahan ako kahapon kasi nga sa mga anong pahiramdam ko, nandito ako sa kabilang kwarto, nakahiga, tapos yung mga alaga ko nasa sala nanood ng TV. Alam naman ng boss ko na masama yung pakiramdam ko. Tapos, yung itong alaga kong isa, itong si bunso kong alaga, naglalaro. Tapos nakita naman ng panganay niyang kapatid. Yun nga, naglalaro tapos may hawak na walis. So ang ginawa ng bata, kinuha yung walis, pinukpok yung TV. Take note guys, hindi basta-bastang TV kasi sobrang laki. I think nasa 55 inches siya. Basta ang sobrang laki ng TV. Tapos, bago pa lang, siguro magwa 1 year. 1 year o 1 year na mahigit, ganyan. Sobrang laki ng TV, pinukpok ko ng bata yung TV. Tapos, ayan nga siya, nabasag siya. May mga ano na siya sa harap. Pag binuksan mo, halata mo talaga yung, ano mo yung cellphone pag nabasag, ganun siya. May marka na. Tapos yun nga, kasi nga, masama yung pakiramdam ko. Sinabi ko na kaagad sa boss ko. Tinawagan namin, sabi namin na nasira yung TV, sinira ni Bunso. Tapos, buti yung boss ko, hindi naman siya nagalit. Pero kinabahan ako, syempre ang laki kasi nun. Baka may pagalitan ako. Baka sabihin na, ba't di mo binantayan? Ganito, ganyan. So, kaya sinabi ko kaagad. Tapos, pagdating ng bata, pagdating ng tatay, yung bata naman, parang alam niya na may kasalanan siya. Pagdating ng tatay niya, talagang sinalubong niya kaagad. Sinalubong niya kaagad yung tatay niya, tapos niyakap niya. Parang alam na alam niya ba na may kasalanan siya. Tapos sabi nung tatay, sino nagbasag ng TV? Sinong nagsira? Tawa yung bata. Although bunso siya, 2 years old, pero parang alam niya talaga na kasalanan niya. Kasi sinabi ko sa kanya, lagot ka, sinira mo yung ganito, tignan mo, sira na. So parang matalino kasi yung bata, naiintindihan niya na kasalanan niya. Yan, niyakap niya yung tatay niya, tapos kinis-kiss niya. Siguro yung tatay na lumambot yung puso. Tumawa na lang. Although kasalanan naman din nila, kasi nga sabi ko sa kanila, dapat yung TV nakaano siya sa may dingding, yung tulad noon na nakasabit, yung ganyan siya nakadikit ba. Kasi nga, mga bata ngayon nandito, hindi naman 24/7 kada minuto na mababantayan mo. Meron talagang mga gantong bagay na hindi mo talaga sila matutukan, lalo na ako lang mag-isa, tapos 6 sila, tapos minsan masama yung pakiramdam mo. Hindi mo talaga sila matutukan kasi nasanay kasi ako na dito ako sa kwarto after work, tapos or masama yung pakiramdam ko, tapos sila nasa sala. So, ewan ko ba yung bata na to, naging makulit na siya, pero mabait naman yung mga alaga ko. Mabait din yung boss ko. Pero kahit pa paano, nakakatakot kasi baka pabayaran sa'yo. Ang laki-laki, Diyos ko, wala pa nga akong TV kasi nagsisimula pa kami sa uno, tapos magbabayad ako 55 inches, tapos yung brand, ay Diyos ko po, siguro aabot ng 4 na buwan na sahod ko to. Ang laki niya talaga as in. Kaya yun ang ano, na-realize ko lang na kahit pala gaano kamahal, hindi ko siya matatawag na matibay kasi sira siya agad. Kahit gaano pala kamahal ng gamit, pag talagang masisira at masisira din, sayang din yung pera. Although mayaman naman sila, kaya naman lang bumili. No, parang ganun. Sige na nga guys, ito nga yung point natin for today's video. Yung hindi lahat ng boss natin, yung employer natin is mabait. Hindi tulad dun sa boss ko na tumatawa lang. May ibang employer kasi na pinapabayad sa'yo. Kaya be careful din po tayo. Hindi po lahat porkit nangyari sa akin, hayaan yung mangyari sa inyo. So sana, maging aral sa inyo na hindi tayo magiging kampante pag yung alaga natin nasa sala. Tapos may pwedeng gawin dun sa mga appliances. Kasi hindi nga natin hawak yung panahon o yung mood ng mga boss natin na malay natin. This time mabait siya kasi nga ito ganyan. Tapos next time magagalit na siya, papagalitan ka or papabayarin pa, 'di ba? The worst, pabayarin ka. Kaya ito na nga guys, yung pinaka-point natin dito, maging aware tayo na kahit mabait yung boss natin, dapat nag
ano din tayo ng ano ba yung tendency na baka magalit sila, kaya dapat aware tayo kung ano yung ginagawa ng mga alaga natin. Kasi nga hindi nga natin hawak yung mood nila. Kasi nga hindi sila forever na mabait. Although mabait naman yung boss ko, for 11 years ko dito, never naman ako napagalitan nito. But ito nga kasi, for today's video, maging awareness sa atin lahat, maging aral sa ating lahat ng mga OFW, lalo pag nandito tayo sa Middle East, na sana maging aware sa atin na kahit ano man yung ginagawa ng alaga natin, maging mapagmatsyag tayo kung anong pwede niya ipukpok sa appliances, anong pwede niyang gawin, pwede masira. Kasi nga, hindi tayo maging 100% kampante lang kasi nga, hindi natin alam na one day, papabayarin tayo pag may sira. Kasi may ganyang employer may ganyang boss na konting kimbot ng bahay nila, kakaltas sa sahod mo. So, bless ako kasi ganun yung boss ko. Hindi ako pinaglitan, hindi rin ikakaltas kasi nga, alam naman niya kasi na masama yung pakiramdam ko at nasa kwarto lang ako. Kasi nung tanghali na yun, siya rin nagbabantay ng mga bata. Tapos bumaba na siya kasi may bisita sila sa baba. Ako naiwan pero nakahiga ako kasi nga masama yung pakiramdam ko. So yun nga guys. So maging aware sa atin na hindi lahat ng boss natin mabait. Kaya maging aware sa atin na pagmatsyag tayo sa mga alaga natin kung ano ginagawa. Kasi ang mamahal ng gamit nila dito, Diyos ko. Nung hirap na hirap tayong bilhin sa Pilipinas, tapos magbabayad tayo pagdating dito. No way! It's a big no-no. Kaya, guys, mag-iingat tayo. Maging aware sa atin to na huwag tayong magiging kampante. So, yun lang po for today's video.